Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailan paman. Ang paglilingkod at pag-ibig ang siyang nagpapatibay ng isang ako. Ito ngayon ay tinuturo sa aking mga iniibig na mga kapatid. Mula pa nung dakong una at hanggang sa ngayon. Sapagkat hindi lahat ng tao ay naglilingkod na may katapatan sa kanyang kapwa. At magyang pag-ibig ay hindi may pagkaloob ng bukal sa kalooban sa kapwa. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika lagi sa santong kasulatan, maghasik kayo ng marami at mag-aani kayo ng sagana. Nang pakahulugan ng tao, aking mga iniibig na mga kapatid, ay laging material na bagay na kanilang natutunan sa buhay na yan. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ano ang inihasik sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, na pagdating ng panahon ay maging kapakinabangan ng inyong mga kaakuan. Nariyan ang karunungang makalangit. Nariyan ang liwanag o aking mga iniibig na mga kapatid. Nariyan ang mga mabuting gawa na alagang hinahanap ng kaitaasan sa tao sapagkat ang tao ay nagtataglay ng karamutan, nagtataglay ng kasakiman sa puso. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito na nga ang panahon ang kahingian sa inyo ng kaitasan ng bawat isang natutunan sa loob ng paturang diway. Bukas palad, bukas ang puso na makapaglilingkod ng mayroong katapatan sa inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. At walang hadlang. Kung kayo'y gumagawa ng kabutihan sa inyong kapwa, katotohanan ng walang hadlang at walang bagay ng pagpipigil sa inyo sapagkat yan ang inyong natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Aking may iniibig na mga kapatid. Kayo'y mga buhay na saksi sa inyong kapaligiran. Ang kaganapan na katotohanan niyang mabigat sa buhay ng isang ako sapagkat nariyan ang pagkaubos ng mga bagay-bagay na inimpok ng tao sa kapakanan lupa. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang panahon ng Espiritu kung saan ang bawat isa ay gumawa at gumawa sapagkat kinakatok na kayo ng kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Mapalad ang isang ako kung binibigyan ninyo ng panahon na makapaglingkod kayo na mayroong katapatan sa inyong kapwa. Mapalad ang isang ako o aking may iniibig ng mga kapatid kung magkaroon kayo ng panahon na mag-usal ng panalangin na nanggagaling sa malinis na puso na sa ninyong ipaimbulog na naway makarating sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Nung dati bulag kayo sa mga kaganapan sa inyong kapaligiran, subalit sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, nabuksan na ang inyong pananaw. Ito pala ang kailangan ng biyaya na nagmumula sa kaitaasan.
Sila nangangailangan ng liwanag o aking may iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, huwag ipagdamot sa inyong mga palad na lagi maghagis ng fluido sa inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Mas mahalaga yan sa material na bagay, inihandog ng tao sa kanyang kapwa, sapagkat hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng kayamanan sa lupa. Subalit kayo, aking may iniibig na mga kapatid, ang inyong tungkulin na yan. Ang tungkulin nagkatiwala sa inyong mga balikat, gampanan ninyo at gampanan ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Habang nariyan pa ang araw na inyong natatanaw sa Panginoon rin, gumawa kayo ng kabutihan sa inyong kapwa. Hanggat nariyan ang dugo na nalalaytay sa inyong mga ugat, sikapin ang bawat isa na ang buhay na yaan ay gawin hindi sa pansariling kapakinabangan, kundi buhay na ihandog ninyo sa inyong kapwa. Huwag kayong mainiibig na mga kapatid. Huwag kayong maging tamad ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan diwa. Maging masipag kayo na manggagawa sa abasan ng dakilang Ama. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa inyong kapwa, sapagkat ito na nga ang panahon kung saan kayo makapaglilingkod ng mayroong katapatan, na mayroong pag-asa sa inyong kapwa o aking mahiniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan sa santong kasulatan, Galacia 6, 9 hanggang 10. Pakibasa. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Sa kapanahunan na kayo ay naririto, na gumaganap ng inyong tungkulin, kahit man kayo ay nagkakaroon ng kahadlangan, subalit naririto kayo upang gampanan ang inyong mga tungkulin na sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa inyong pagparito, tunay nga ang inyong mga puso ay tunay nga nag-aadhika na marami pang matutunan sa piging na inihanda ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy ang kahandaan ay tunay ngang naririyan at tunay ngang kayo ay nagbibigay ng inyong kaurasan at nagbibigay ng inyong kabuuan. Sa panahon na kayo'y tinawag, kayo bininggin ninyo ang tinig ng dakilang Panginoon.
ibinigay ninyo ang inyong mga sarili kaapuan, sapagkat ang nilalayon ng isang ako ay tunay ngang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong paggawa, na mayroong kabuuan sa kanyang sarili, na magampanan niya ang kanyang tungkulin na sinumpaan buhat pa nung una. Matalino ang bawat isa. Binigyan ng tunay na katalinuhan upang gampanan, upang magkaroon pa ng lalim ang lahat ng mga bagay na sinalita ng dakilang Panginoon nung siya ay naririto pa sa kapatagan ng lupa. Ang bawat isa ay tunay ngang naririto, kasalo ng dakilang Panginoon sa kanyang hapagkainan, upang sa gayon ang bawat isa ay makakuha ng sapat para sa kanilang mga espiritu. Tunay nga ang nililinang sa tuwing kayo'y naririto ay hindi ang laman, kundi ang inyong mga espiritu na tunay ngang nag-aadhika na lagi nang kumain at uminom ng kanyang kabuuan, sapagkat ang espiritu ay tunay ngang umaasam na sa pagdating ng panahon, siya ay makakabigay ng kanyang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at kabanalan. Sa kapanahunan sa ngayon, kayo ay nililinis, kayo ay binibigyan ng pagkakataon upang sa inyong pagganap ng inyong tungkulin ay maipagkaloob nyo ito sa inyong kapwa na mayroong ngiti sa inyong mga labi at hindi kayo mahihirapan sapagkat buong puso ninyong ipinagkakaloob ang inyong natutunan, ang inyong mga pinaghirapan na matutunan dito sa paturuan ng diwa. Magpakatatag ang bawat isa. Sinupin ang lahat ng mga aralin na nauukol sa kaitaasan. Gampanan na may ngiti sa inyong mga labi kahit man kayo'y nahihirapan. Ang Diyos ay laging naririyan. Ang Diyos ay lagi nang nakasubaybay at ang yongyong ng liwanag ay tunay ngang sumasa inyo. Ang bawat isa ay may tungkulin. Ang bawat isa ay kasangkapan. Ang bawat isa ay magkakaroon pa ng tunay na kaganapan sa kanyang kabuuan. Kung ano man ang ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isa, ay tunay niyang mangyayari at hindi ang inyong mga kalooban ang mangyayari sapagkat ang Diyos ay tunay ngang gumagalaw. Ang Diyos ay naririyan, hindi natutulog sapagkat lagi kayong tinitignan, lagi kayong sinusubaybayan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang naririto at nayuyungyungan ng liwanag, sapagkat pagdating ng panahon, ang liwanag na yan ang magniningning sa inyong kaakuan, upang sa gayon, makita ng bawat isa kung gaano kaningning ang inyong liwanag kapag kayo'y gumaganap ng inyong tungkulin sa inyong kapwa
na nangangailangan. Ang pagpapatuloy ng pag-aaral ay tunay ng mahalaga sapagkat ang pag-aaral ay walang katapusan. Dumating man kayo sa likod ng libingan, patuloy pa rin ang pag-aaral. Ibalik man kayong muli sa kapatagan ng lupa, ay tunay ngang ganon din ang gagampanan, magpatuloy at maglinis at gumawa ng mabubuting gawa upang sa gayon ang inyong mga kaakuan, ang inyong mga espiritu ay tunay ngang magagalak, magkakaroon ng pagkakataon na siya ay makarating sa paanan ng dakilang Panginoon na tunay ngang ipinangako na buhay na walang hanggan. Ang bawat isa'y sumulong, huwag kayong magpatumpik-tumpik sapagkat ang panahon ay maigsi. Ang panahon ay tunay ngang magkakaroon pa ng mga kaligaligan, subalit sa inyong pag-aaral, hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon. Maging matapat kayo sa inyong pangako. Maging matapat kayo sa harapan ng dakilang Panginoon na mayroong kababaang loob, na mayroong pagsisisi, na mayroong pagbibigay ng kanyang kabuuan na sa bawat sandali ng kanyang buhay ay ipagkakalob niya ito hanggang sa kaduluduluhan. Siya ay maglilingkod ng tunay sa harapan ng dakilang Panginoon, lalong-lalo na sa inyong kapwa na tunay ngang nangangailangan at tunay ngang nagbibigay, nangangailangan sa kapanahunan sa ngayon. Hindi lamang isang biyaya ang tunay ngang ibinibigay, kundi damputin ninyo ang tunay at mahalagang paggawa sapagkat ang biyaya ay tunay ngang naririyan. Damputin ng bawat isa upang kayo ay gumawa ng gumawa habang kayo'y may hininga, habang kayo'y naririto pa sa kapatagan ng lupa. Sapagkat sa inyong paggawa, nababawasan ng inyong mga kasalanan. Nagkakaroon kayo ng kalinisan sa bawat sandali na kayo ay pumaparito sa piging na inihahanda lagi na ng dakilang Panginoon. Magpatuloy ang bawat isa. Huwag na kayong lumingon sa likuran sapagkat ang liwanag ay nasa inyo ng harapan. Limutin na ninyo ang kadiliman na nasa inyong likuran. Kagalakan sa bawat isa. Magpuri lagi na sa dakilang Panginoon at huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas sapagkat ang Diyos ang inyong kaligtasan. Habang kayo'y naririto sa kapatagan ng lupa, gumawa kayo ng mabubuting gawa. Huwag ninyong limutin ang una ninyong pag-ibig sapagkat ang buhay na inyong tinatamasa sa kasalukuyan ay nanggaling sa Kanya.
Kaya magpatuloy sa pag-aaral. Huwag kayong maging tamad kung hindi magpatuloy sa pag-aaral. Walang katapusang pag-aaral. Tunay walang katapusang pag-aaral. Sa inyong paggawa, tunay ngang marami ang inyong maibibigay sa inyong kapwa, sapagkat ang biyayang ipinagkaloob ay inyo rin pinagkakaloob sa inyong kapwa na may malinis na puso, na may ngiti sa inyong mga labi, na sa inyong pagganap ng inyong tungkulin ay tunay ngang magbebenepisyo ang karamihan, lalong-lalo na ang inyong mga espiritu. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking sabihin, ang bawat isa ay humarap sa harapan ng dakilang Ama upang makakuha ng karapat-dapat na tungkulin. At ito ay buong pusong ipinaghalo ng inyong mga espiritu at kaluluwa. At ito ay ipinaghalo ng Ama sa lahat at bawat isa. At kayo na narito at binigyan ng pagkakataon upang makaganap sa harapan ng dakilang Ama. Bakit? May mga mag-aaral o ang isang ako ay nagkakaroon pa rin ng katisuran upang ganapin ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng dakilang Ama. Nagkakaroon ng pag-aalinlangan upang gumawa ng mabuti at karapat-dapat at naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Ano ang mga kadahilanan ng isang ako upang ito ay hindi ninyo magawa sa harapan ng dakilang Ama? Maraming bagay ang humahadlang sa isang ako upang ito ay hindi magawa. At ang isang bagay na ito, ang tinatawag ninyo kasalanan. Nang dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa harapan ng dakilang Ama. Nang dahil sa mga bagay na ito, nakalimot ang isang tao na siya ay may isang tungkulin na kinakailangang gawin.
kinakailangang pagtagumpayan ng bawat isa. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, sa pag-aaral ayon sa diwa. Kayo na narito at nakita ninyo ang tunay na liwanag. Nasaksihan ninyo, narinig ng bawat isa ang mga salita at katotohanan na ipadama sa lahat at bawat isa ang dakilang pag-ibig, kapayapaan. Aking mga minamahal na mga kapatid, kayo na binigyan ng pagkakataon, naway ito'y hindi masayang sa inyong harapan. Kundi bagkus ito ay inyong mapagtagumpayan. At ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay maganap at maging buhay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito? Maraming mga bagay na kailangang pagsumikapan, bakahin ng isang ako dito sa sanglibutan na ito, upang sa gayon kayo ay mga tagumpay, upang magawa ng bawat isang tungkulin na sa inyo ay binahagi at ipinagkaloob ng kaitaasan. At ito, ang patuloy ninyong pakikipag-ugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang mataimtim na pananalangin, ang paggawa ng mabuti at karapat-dapat, at naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon, ang pagsunod sa mga utos, mga halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Pagpapanatili na kayo ay may mababang loob, na kayo ay nagkakaroon ng pagmamalasakit sa inyong kapwa, pagpapatawad, pagbibigay ng inyong kalooban, upang sa gayon kayo ay makatulong, makabahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay narito upang ang mga bagay na iyan ay inyong mapag-aralan, mabigyang buhay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan ito. Maraming mga pag-aaral, pagsubok ang dumarating sa isang ako upang ito ay inyong mapagtagumpayan. Sapagkat ang mga pagsubok at mga pag-aaral na iyan ay hindi kadahilanan upang kayo ay humiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Kundi bagkus ito ay kaparaanan upang maging matatag ang inyong pananampalataya. Ito ay kaparaanan upang ang tungkulin na sa inyo ay naibahagi ay inyong mapagtagumpayan. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral, nalalaman na ng bawat isa kung ano ang tunay na kinakailangan gawin ng isang ako. Nakikita na ng bawat isa ang liwanag at kayo ay pumaparoon sa landasin ay tinuro ng dakilang Panginoon. At kayo ay matatawag na mapapalad, sapagkat hindi lahat ay nakakatagumpay. Hindi lahat ay nakatutupad sa bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan. Kayo na naririyan at buhay at nakikita ng kaitaasan ng inyong pagsusumikap, pagtsatsaga, pakikibaka sa buhay na ito. Ang kaitaasan ay magbibigay ng karapat-dapat na kinakailangan ng bawat isa. Sapagkat kung ano ang inyong itinanim, ay inyong ring aanihin, aking mga inibig ng mga kapatid. At ito ay nakapaloob sa banal na batas ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig ng mga kapatid, naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban
bawat paglalakbay ng aking mga iniibig na mga kapatid, kayo naway naroroon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Ang inyong pagkilos, ang inyong paggawa, ang inyong pag-iisip, at ang inyong puso, naway naroroon kung saan at kung papaano ginawa ng dakilang Panginoon ang kanyang paglalakbay. Nanaway ang sanglibutan na ito ay hindi maging hadlang sa bawat isa, kundi bagkus ito ay kaparaanan upang maging matatag ang inyong pananampalataya, upang kayo ay makasunod sa mga utos at halimbawa ng dakilang Panginoon. Kung ito ay magagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid, at inyong itong mapagtatagumpayan, ay ipagkakaloob ng kaitaasan, ang yaman na ipinangako ng dakilang Panginoon. At ito ang buhay na walang hanggan. Nanaway ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway makamit ng bawat isa ang kabanalan na kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay makahalapit, upang kayo ay makasiyasat sa kaharian ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na sa inyo ay pinagkakalo, ibinabahagi, ibinibigay ng kaitaasan ng paulit-ulit, upang sa gayon ang bawat isa ay hindi mangaligaw, kundi bagkus kayo ay muling makabangon at muling ipaghalo ang inyong mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan, upang ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob ng kaitaasan o ang pagkakataon na ito ay hindi masayang, kundi bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan. Ito na lamang ang aking may babahagi sa aking mga iniibig na mga kapatid. Nanaway ang bawat pagsusumikap, pagtsatsaga ng bawat isa ay dumudoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Muli, ipinagkakalo ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang isang lakas at tiwanag na siyang gagabay sa lahat at bawat isa. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pakikipag-aral na naaayon sa diwa, tunay nga kayong inaanyayahang muli ng kaitaasan na makipagniig sa piging na inihanda ng dakilang Panginoon, sapagkat ito lamang ang kaparaanan upang ang isang mga aliw ay tunay ngang makipag-ugnayan sa bawat isa sa inyo na tunay na ipinagkakaloob ang kanyang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo bilang isang mag-aaral na naririto, ang bawat isa nga sa inyo ay tunay na naghahanap ng katotohanan na kung saan ito'y inyong makukuha lamang sa panahong inyong pinagkakalooban ng pagkakataon ang inyong sarili, upang nang sa gayon ang mga salitang nanggagaling sa kaitaasan ay tunay nga ninyong marinig at ito'y inyong maibaling sa diwa, upang nang sa gayon ang bawat isa sa inyo ay tunay na makakuha ng tunay na aralin at kahulugan ng mga salitang ipinagkakalob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo.
Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat nilalang na kung saan sumusubok lagi na upang kanyang makita o madama ang tunay na pag-aaruga ng dakilang Panginoon. Kayo nga'y nagkakaroon ng isang walang bahala sapagkat ang inyong pagkatao ay inyong ipinagkakaloob sa kung ano ang inyong mga nadarama dito sa sanlibutan. Kayo na inanyayahan ng kaitaasan upang nang sa gayon ang inyong ako na yan ay mabuksan sa tunay na aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Ito na nga ang inyong panahon upang inyo naman o bagamat kayo ay naririto sa sandaigdigan, ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong sarili, ang inyong mga nakikita o nadarama ay tunay nga ninyong maibaling sa pag-aaral na naaayon sa diwa. Upang nang sa gayon, bagamat ang sanlibutan ay masalimot, kayo'y dumudoon sa kaginhawaan sapagkat nalalaman ng isang ako o ng isang mag-aaral na siya'y dumadaan lamang dito sa sandaigdigan upang kanyang maibigay ang kanyang sarili sa tunay na aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, di naman kayo pinababayaan ng kaitaasan. Kayo nga'y binibigyan ng pagkakataon upang ang inyong mga kaakuhan na yan ay maibaling sa pag-aaral na naaayon sa diwa, sapagkat kayo nananagana dito sa sandaigdigan. Hindi ito sapat upang kayo'y makapanahimik sa inyong sarili. Meron kayong isang pag-aaral na kung saan sa inyo'y gumugulo o nararapat na inyong gunitain upang nang sa gayon inyong matutunan o makuha ang tunay na kapayapaan na hinahangad ng bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagkakaloob ng kaitaasan ng kanyang karunungan, ng kanyang mga kalihiman, na ito'y inyong madarama lamang sa panahon kayo'y nagkakaroon ng katahimikan sa inyong mga sarili. Na hindi kayo nasasapat kung ano ang ipinagkakaloob ng sanlibutang ito, bagkus ang bahagi ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo ay tunay nga rin naman ninyong maunawaan na ito'y nangangailangan upang bigyan nyo ng panahon at pagkakataon nang sa gayon kayo na ang nilalakaran ng dakilang Panginoon ay inyo rin namang malakaran. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo na hindi kayo napapipigil sa anumang kapanahunan na dumating sa inyong harapan na kayo'y nagkakaroon ng biglang pagkaunawa o pagkauhaw
sa mga gawain na inihahanda ng dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong kaangkinan na yan ay tunay nga ninyong binibigyan ng pagkakataon upang kayo ay makaparoon sa tunay na aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Magtatagumpay ang isang mag-aaral kung kayo'y hindi napahihila sa kung anuman ang mga bagay dito sa sanlibutan, sapagkat anumang yaman mayroon ng isang mag-aaral ay ito'y nananatili lamang dito sa sandaigdigan. Bagamat kayo'y pinagpapala nito, subalit kayo ay mamili anong pagpapala nga ang ninanais ng bawat isa sa inyo. Kung ito ay ang pagpapala ng kaitaasan, ay tunay nga kayong ginagabayan at katotohanan ang liwanag ay hindi rin naman nawawala sa lahat at bawat isa. Bagkus, kung ang bawat isa'y nagpapatuloy, ito'y nagniningning sa lahat at walang anuman ang mga bagay dito sa sandaigdigan upang makapigil sa isang mag-aaral ng nagnanasa na makuha at magkaroon ng katapatan sa paggawa sa panahong siya'y naglalakbay. Mga iniibig na mga kapatid, unahin nga ninyo ang inyong mga sarili. Kung ninanais nga ng bawat isa na kayo'y magkaroon ng mga kapatid na kung saan anumang mayroon kayo na karunungan, doon din naman ninyo sipagan ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan, ng pagdadasal upang nang sa gayon kayo bilang isang mag-aaral ay tunay nga rin naman ninyong makita sa inyong mga kapatid ang inyong ninanasa na buti o aral o karunungan na mayroon kayong mga mag-aaral. Sa panahon na ang bawat isa ay binubuksan ng kaitaasan ng pintuan, hindi na nga kayo magkakaroon pa ng kadahilanan at ang pagsisikap ng isang ako ang siyang inaasahan ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo na mga nagnanais na makapiling ang dakilang Panginoon at makarating sa kanyang kaharian ay tunay nga kayong inaanyayahan at nararapat lamang kakitaan ng tunay ng paggawa tapat at ito'y walang pag-aalinlangan. Dito kayo sisimulan ng dakilang Panginoon sa inyong mga sarili na kung kayo nga'y nagsusumikap, ang kaitaasan ay hindi rin naman pumipikit sa mga matyaga na mag-aaral. Ito lamang ang aking bahagi at naway ang bawat isa ay nabusog sa mga pag-aaral na inihahain ng kaitaasan. Na hindi kayo magpagkukulangin sa mga aral na ninanais ng inyong mga espiritu. Ito lamang ang aking may pagkakalob at muling inihahandog ng dakilang Panginoon ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang aralin
at iisang Panginoon. Apostol Lucas, paalam. Sumenyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, nagagalak ang kaitaasan na ang bawat isa minsan pa ay nagpaunlak ng isang paanyaya sa pagiging na kanyang inihanda sa bawat isa. At ngayon, ang bawat isa ay naririto, nakikinig, kumukuha ng bawat pagkain ng kanyang espiritu. Nawa ang mga bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay niyong mahalin. Tunay niyong pahalagahan. Sapagkat ito ang tunay na pagkain ng isang kaapuan. Isang paraan upang ang bawat isa ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa dakilang Panginoon. Kaya't ang bawat panahon na yan na inyong laging nilalaan sa mga bagay at panahong katulad nito, mga iniibig na mga kapatid, naway ito ay inyong ipagpatuloy. At ang panahong yan ay huwag masayang sa inyong mga buhay. Kayo na narito na laging nakaririnig ng kanyang mga salita. Ang mga bagay-bagay na ito ay tunay na ngang tumubo sa inyong mga sarili. Na ang bungang hinahangad ng dakilang Panginoon ay makikita na baga sa inyong pamumuhay. Sapagkat ito rin ang hinahanap ng kaitaasan. Kung paanong ginagamit ng bawat isa ang mga karunungang kanyang natitipon mula sa kaitaasan. Ang mga bagay-bagay na ito ay di nasasayang. Ang mga bagay ba na ito ay di na nga lumalabas pa sa inyong mga sarili. Kung dito yan natili na at doon ay minumuni-muni ang inyong mga kalooban, ang inyong mga katauhan. Mabuti kung gayon o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hinahangad ng kaitaasan na ang bawat isa, kung paano niyo ang hinahangad ng makilala ang dakilang Panginoon, lalo't higit na inaasahan na ang bawat isa ay makilala ang kanyang sariling katauhan. Sapagkat ang dakilang Panginoon sa katotohanan ay kilala ang bawat isa. Sapagkat siya ang maylang sa bawat isa. Subalit kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang inyong mga sarili, kayo ang humahawak. Tunay nga bang nakikilala nyo ang inyong mga sarili? Ang nilalaman ng inyong mga puso, kung ito nga ay tunay na nagiging karapat-dapat sa kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat karunungan ay ibinibigay sa inyo upang maging gabay ng inyong mga sarili na kung papaano ang bawat isa mula pa ng dakong unay tinuturuan ng bawat isa kung papaano mamuhay ng matuwid, mabuti at karapat-dapat. Upang kanyang sarili
maalis sa kamangmangan upang ang kanyang sarili tunay na maging malinis sapagkat ang inyong pinagbulan sa katotohanan ay tunay na malinis. At ang karumihang bumabalot sa bawat isa, ito ang dulot ng kamangmangan ng bawat paniniwala na ibinunsod ng sanglibutang ito. At naririto ang isang paaralan na siyang tumutulong upang makilala nyo ang mga bagay na yan. Upang inyong mapagtimbang ang mga bagay na mabuti mula sa masama. Ang mga bagay na matuwid at lalo tigit na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit ang mga anyong ito o aking mga iniibig na mga kapatid ay di magkakaroon ng kabuluhan sa inyong mga buhay. Kung ang katotohanan, kung ito inyong matuklasan, ay hindi nyo matatanggap at di nyo kayang mailapat sa inyong mga buhay. Kaya't ang pag-aaral ay di lamang sa pakikinig, hindi lamang sa pagsasalita ng karunungan inyong nasasagap, kundi ang katotohanang nailalapat sa isang tunay na pagbabago ng inyong mga espiritu, na inyong tinatanggap ang tunay na katotohanan na nanggagaling sa kaitaasan, na inyong naipapagtanggol ang kanyang salita mula sa karamihan. Ito ba gayong inyong nang nagagawa sa inyong mga buhay? Sapagkat ang inyong paninindigan sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay nang wagas at matibay, na ang inyong mga pananampalataya ay hindi nagtumibay dahil sa pangako at tagumpay nang dahil sa sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon tunay na nagtuturo upang inyong makita ang katotohanan ng kanyang salita, hindi sa mga bagay na pangako na inyong nakakamit sa sanglibutang ito, kundi yung mga bagay na bagamat di nakikita, subalit bumubuo ng isang katauhan upang inyong mga sarili manatiling matatag at mapuno ng pag-asa, na ang anumang kahirapan ay di na nga magkakaroon pa sa inyong mga buhay, sapagkat ang inyong nakikita yung isang kalakasang itinuturo ng kaitaasan, na siyang bumabaka sa lahat ng yan, na nagiging hadlang sa isang espiritong nagnanasa na magtagumpay sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya't dito kayo pinalalakas, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng inyong mga sarili ay hindi lumakas sa mga bagay na pisikal, kundi lalo't higit ang inyong mga espiritu dito ay magtumibay sa bahagi ng kanyang itinuturo sa bawat isa, na ang katotohanan ay tunay niyong mayakap upang sa kawalan ng pag-asa ayon sa pamumuhay sa sanglibutang ito'y manatili ang bawat isa sa kalakasan sa pag-asang kanyang ibinibigay sa bawat espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang inyong pamumuhay ay dumudoon na nga sa tunay na itinuturo ng kaitaasan, na ang bawat isa ay hindi na nga lumalakad pa sa katagumpayan ng pamumuhay sa sanglibutang ito, kundi lalo tigit hinahangad na niya na ang bawat sandali ay kanyang maialay
upang ang kanyang sarili ay maisalba mula sa kahinaan, mula sa kahirapan, mula sa pagkakamali, at mula sa kasalanan. Nang upang magkagayon ang mga bagay na yan, kung ito ay maialis ng bawat isa sa kanyang sarili, narito ay hahangarin niya ang isang kabanalan. Papaano nga ba siya tunay na makasusunod sa kalooban ng dakilang Panginoon? Ito ang bahaging sa inyo'y idinuturo, sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang nauukod sa inyong mga sarili, kundi ang kaligtasan ay pinakikilala sa inyo upang kung papaano itong mapatunayan na maibigay nyo sa inyong mga sarili, mapatunayan din na mula sa inyong sarili, kayo'y tunay na makapaglingkod sa inyong mga kapwa, maipakita at mapatunayan na kung papaano ang salita ng dakilang Panginoon sa inyo ay nagligtas, ito man ay makapagliligtas sa inyong mga kapwa. At papaano makikita yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang mga bahaging yan ay di ninyo mapatutuhanan sa inyong mga sarili. Ito ang sa inyo'y aking idinudulog upang minsan pa ang pag-aaral na inyong nilalakaran sa buhay na yan ay hindi lamang maukol sa inyong mga sarili, kundi gayon din sa bawat kaluluwang nangangailangan na kung saan ang dakilang Panginoon dito rin naman kayo ay inaasahan kung ang bawat isa ay kanyang makita na tunay ng nahanda. Mga iniibig na mga kapatid, tulungan nyo ang inyong mga sarili. Kayo ay magbigay ng kusang loob sa dakilang Panginoon na maihandog ng bawat isa ang kanyang sarili na isang haing banal nang upang sa ganon sa bahaging yan, kung kayo'y maging karapat-dapat, ang kanyang pagkakatiwala ng kanyang kabiyayaan ay mailapat niya sa bawat isa sa inyo. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At hari nawa, maging karagdagang aral sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Tunay nga na ang bawat isa ay kabahag ayon sa pagtitiis sa buhay na hinaharap. Ngunit sino ang isang manampalataya na tumatanggap ng anumang bagay na kalakip ang buhay ng dakilang guro? Bilang isang manampalataya, bawat isa ay tunay nga na kinakailangan ng isang pag-aaral sa kanyang buhay, ay tunay nga na nagpapalis ng karumihan sa pagkatao, na kung paano ang pag-aaral na sa kanya ay nagbibigay ng kalinisan, nagbibigay ng karunungan mula sa kaitaasan, na kung paano ang mga gawa ay tunay nga na inuugnay sa mga banal na layunin ng kaitaasan. Bilang mag-aral, kayo ay matuto mag-aral ayon sa Espiritu.
sapagkat narito ang kaligtasan ng bawat isa, na kung papaano matutunan na ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa Panginoon ay kanyang malaman na kinakailangan ay mayroong kalinisan, na kung ang iyong panampalataya ay tunay para sa Panginoon, sisikapin mo sa iyong buhay na ikaw ay gagawa na may karunungan ayon sa mga talinhaga na iniwan ng dakilang Panginoon. Na kung paano bubuhayin mo sa iyong pagkatao, na kung paano ka gagawa na mayroong pagtitiis, may karunungan sa harapan ng mga hindi, na ito ang magbibigay ng kaliwanagan maging sa iyong sarili at higit din sa iyong kapwa. Mga iniibig ko mga kapatid, lahat ay mag-aaral, maging sa iyong panimulain, sa pagkapatuloy, pati na iyong kapwa. Kung ikaw ay naging kasangkapan, ayon sa kabutihan, tunay nga, tanggapin mo ang katotohanan at ipagpatuloy mo nang upang na sa ganon, nasa pamamagitan ng mga biyaya ng dakilang Panginoon, ikaw ay maging sakdal. Sapagkat saan ba patutungo ang pag-aaral na iyong pinagsisikapan? Di ba tinahangad ng bawat isa na sila ay makakyat sa kaitaasan? Kaya nga't ang pag-aakap ng pag-aaral ayon sa Espiritu, ito ang panimula. Na kung paano ang bawat isa ay maliliwanagan sa kanyang pamumuhay. Na kung paano ng isang masamang buhay ay nang ilalayo ang iyong sarili. Gagawa ka ng mabuti at pagtitiisan mo ang isang panibago para sa Panginoon. Sapagkat ito magiging dulot ng iyong pagsisikap, tunay, na tulad sa isang dakilang Panginoon, ay tinanggap niya ang kalooban ng dakilang Ama, na kung paano ang bawat manampalataya ay tatanggapin mo rin ang kalooban ng dakilang Panginoon, sapagkat siya ang isang guro sa iyong harapan na nagtuturo ng mabuti ayon sa Espiritu. O mga iniibig kong mga kapatid, kung kayo'y namumuhay sa laman, tunay na ito'y inyong papalawigin, ngunit huwag niyong iwanan ang bahagi ng sa Espiritu, sapagkat ito ang tunay na buhay. Na ito ang inyong dapat na palawigin sa inyong buhay. Kaya nga't mag-aaral ang bawat isa ay mag-aaral ng kaitaasan. Kayo ay binuksan na sa gawain ayon sa Espiritu. Pagsikapan niyo na kayo ay makaangat sa larangan ng pagkikibaka ng ayon sa Espiritu. Tunay na kayo ay pagpapalain sa inyong buhay kung inyong pagpapatuloy ng buong puso. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong matakot na daranasin dito sa sanlibutan, sapagkat walang sino man na hindi dumanas dito sa sanlibutan, maging mayaman at mahirap. Tunay nga, dumadaan lahat sa pagsubok. Kaya nga, mapapalad kayo na kayo'y tumatanaw sa pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat naunawaan niyo na ang buhay, na kung paano ang isang pagsilang ng pag-ibig sa inyong puso, na ito ay inyong pagpatuloy, pagyamanin ninyo, nang sa ganon, sa puno ng ubas, kayo maging kapaki-pakinabang
at hindi nagiging palamuti lamang sa inyong kinalagyan, kung hindi bagkus kayo ay maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon, nang upang sa ganoon kayo ay manatili sa isang pag-aaral ng ayon sa liwanag na sa inyo itinuturo ng kaitaasan. O mga iniibig ko mga kapatid, magtanim kayo na magtanim nang walang anumang bagay na inaasahan sa buhay, kung hindi ang isang pananampalataya sa dakilang Panginoon, na ito ang laging nasa inyong puso. Sapagkat wala nakakatalos ng bawat paggawa ng kaluluwa, kung hindi ang dakilang Panginoon lamang, kung ano ang kalalagyan ng bawat isa pagdating ng panahon. Kaya nga't sino man na sa inyo'y nagtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon, matuto kayo na ito ay inyong pagtibayin sa inyong buhay, nang sa ganon kayo na bilang isang mananampalataya, anuman ang dumating sa inyong buhay, kayo pa rin ang isang mananampalataya ng dakilang Panginoon na hindi sumusuko o hindi bagkos, nagiging kamanggagawa ayon sa Espiritu. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na gumula sa isang dakilang Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang karunungan ng dakilang Panginoon ay patuloy na nag-uumapaw. Ang kanyang salita at ang kanyang pag-ibig ay patuloy na itinuturo sa bawat mag-aaral, sa bawat isa sa inyo, na sa pamamagitan ng inyong pagparito, sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi ng inyong kaakuhan, narito kayo, inihahandog ninyo ang inyong sarili upang ang kanyang kadakilaan at ang kanyang salita ay tunay ngang magawa sa bawat iniibig ng mga kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, narito ba kayong buo? Narito ba ninyong pinagsisikapan sa inyong mga sarili na maintindihan ang kanyang aral? Narito ba kayo upang sa bawat panahon at sa bawat salita na inyong iniuukol, kayo'y tunay na maging kasangkapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat sa papapatuloy ng inyong pag-aaral, nakapulot na ba ang bawat isa sa inyo ng bahagi ng para sa Panginoon? Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili tumatayo at naninindigan sa isang pananampalataya na anuman ang sa inyo'y iharap, anuman ang sa inyo'y tunay na makain? Narito ang isang pananampalataya ng inyong mga puso. Kailanman ay hindi kayo pababayaan. Kailanman ay hindi kayo ilalagay sa mali ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan, narito ang karanasan nagbibigay aral, nagpupuno sa bawat isa sa inyo, nagbibigay ng hatol sa inyong mga gawa, at higit na lalo ito rin ang sa inyo'y patuloy na nagtuturo, upang ang kanyang salita ay magkaroon sa inyo ng isang patutuo, ng isang kabuuan sa inyong mga bahagi. Anong uri ng pag-aaral ang inyong sinasaliksik sa buhay na ito? Gaano nyo nga nakikita ang inyong mga sarili bilang isang mag-aral sa paturuan ng dakilang Panginoon, na kayong sa inyong mga sarili, na sa pagtanda ng inyong mga laman, ay tunay nga ninyong nakikita ang kanyang salita. Nasa bawat inyong pagpulot ng kanyang mga salita, narito ninyong binibigyan ng katarungan ang inyong mga espiritu na makilala ang bahagi ng para sa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo ang isang pananampalataya sa inyong mga puso?
Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga pagkatao ang kadahilanan ng inyong mga pagparito? O sa bawat isa sa inyo, naroon pa rin ang isang kahilingan, naroon pa rin ang isang kaakuhan na sa inyo ay patuloy na nililinis at patuloy ninyong tinutuklas. Sapagkat sa pamamagitan nga nito aking mga iniibig na mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay hindi nagtatapos sa mga bagay na inyong nakikita, sa mga bagay na inyong nalalaman, sa mga bagay na inyong pinag-aaralan, sapagkat malibang makita at maalaman ng tao ang kanyang espiritu na bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon, malibang ang bawat isa sa inyo ay matutunan ng kanyang salita, ang kanyang gawi, ang kanyang pagkakakilanlan sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ang karanasaning mananatili sa isang sanglibutan na patuloy sa inyo ipuputol sa bawat bahagi ng dakilang Panginoon. Nalilimitahan ba ang karunungan ng dakilang Panginoon sa mga bagay na inyong nakikita? Nalilimitahan ba ang karunungan ng dakilang Panginoon at ang kanyang pag-ibig sa mga bagay na inyong kahilingan? Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang naaalala ang dakilang Panginoon. Sapagkat narito kayo humihiling, narito kayo patuloy na nagbibigay kaalaman at patuloy na nagbibigay sa bawat isa sa inyo ng kapanahunan. Bakit? Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tunay ngang inalagaan at patuloy na tinuturuan ng dakilang Panginoon ng kanyang mga gawa. Makita ninyo aking mga iniibig na mga kapatid, ang bahagi ng dakilang Panginoon ay hindi lamang ito sa mga bagay na inyong naaalala. Bagkus sa inyong mga sarili, bigyan ninyo ng pagkakataon na makawala ang bahagi ng inyong espiritu. Sa inyong mga sarili, bigyan ninyo ng kahinahunan sa mga bagay na inyong ninanais ang inyong mga pagkatao. Bigyan ninyo sa inyong mga sarili ng pagkakataon na ang inyong mga pagparito ay hindi dahil sa mga bagay na inilalatag ng isang sanglibutan, sapagkat narito kayo, ninanais ng inyong mga espiritu na makadinig ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang pinagbubuksan ng dakilang Panginoon. Ngunit kakauntian sa inyo ay nagsisipaghanda. Kakauntian sa inyo ay patuloy na nililinang ang kanyang sarili upang magana at mapagtagumpayan ang salita ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, maging matuwid nga kayong anak. Maging matuwid nga kayong mag-aral sa kanyang harapan. Na ang inyong mga buhay ay tunay ngang kakitaan ng kapanatagan sa buhay laman, sapagkat narito ang isang pananampalataya ng isang kaakuhan na nagbibigay sa bawat isa sa inyo. Ngunit ang pananampalataya ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang buhay, ng isang patutuo, ng isang kagalakan sa inyong mga espiritu, na anuman ang inyong hanapin at anuman ang inyong harapin sa buhay na ito'y lilipas lamang. Ito'y dadaan lamang sapagkat ito'y bahagi ng isang sanlibutan. Bagkus sa inyong mga sarili, tunay nga ninyong hanapin ang kanyang salita na kailanman ay hindi mawawala at kailanman ay hindi maglalako sa inyong mga pagkatao. Ganito nyo makita aking mga iniibig na mga kapatid ang pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganito nyo makita ang isang katotohanan sa inyong mga buhay na sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kayo ay tunay na kasangkapan. Kayo ay tunay na binibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili na makaayon at higit na lalo ay makatupad ayon sa aral ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyo na inaaralan, tunay na handog ng dakilang Panginoon ay nag-uumapaw. Tunay nga ito'y nagbibigay buhay.
Tunay nga ito'y nagbibigay kaligayahan sa inyong mga puso. Nararamdaman ba ninyo ang kaligayahan ng inyong mga puso kung kayo'y paparito sa kanyang tahanan? Nararamdaman ba ninyo sa inyong mga sarili na hindi lamang kayo nagsasalita sa harapan sapagkat ito ay tunay nga ninyong nakikita sa isang laman? Bagkus kayo ay naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon ng mayroong katapatan. Na ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang gagamitin at tunay ngang kakitaan ng isang busilak na puso, ng isang matamis na naligi sa inyong mga pagkatao, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang gagampanin ang inyong mga pangako sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang pangako ng inyong espiritu na kinakailangan ninyong maganap, na kinakailangan ninyong mahanap sa inyong mga sarili. At papaano niyo ito, aking mga iniibig na mga kapatid, magagawa? Kilalanin ninyo ang inyong pagkatao. Kilalanin ninyo ang inyong mga sarili. Kilalanin ninyo ang bahagi ng dakilang Panginoon na nagbibigay sa inyo ng kalakasan sa isang lamang iyan. Kilalanin ninyo ang bawat biyaya ng dakilang Panginoon na sa inyo tunay na nag-uumapaw at kailanman ay hindi na mawawala sa inyong mga pagkatao. Sapagkat dito nyo lamang makikita ang tunay na pag-aaral. Dito nyo lamang masisilayan kung gaano ang kaitaasan patuloy na naghahandog sa bawat mag-aaral, sa bawat kanyang mga iniibig. Inyo nga rin kakitaan ng inyong mga sarili, kumukuha at pumupulot ng karapat-dapat at itinatanim sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat salita ay mananatiling salita. Kung sa inyong mga sarili, patuloy pa rin ang kagulumihanan ng inyong mga puso. Patuloy pa rin ang bawat isa sa inyo nakikita ang isang mababaw na uri ng isang sanglibutang ito. Ang bawat mga gawa ay nagpapatuloy ang kaitaasan. Nagpapatuloy ang dakilang Panginoon maghahanap ng isang mabuting tupa, tapat at kailanman sa kanyang harapan. Patuloy nga niyang nilalinis ang kanyang pagkatao sapagkat nalalaman niya siya tunay na bahagi at nagmumula sa dakilang Panginoon at muling ang babalik sa kanyang sinapupunan. Muli ang bawat paalala, ang sa bawat isa sa inyo ay patuloy na inihahandog mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo ay patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga tunay, kayo ay mapalad. Sapagkat nagkaroon kayo ng pagkakataon na makipagniig sa pangalan ng Panginoon. Nagkaroon kayo ng pagkakataon sa inyong sarili na ihandog ang inyong pagkatao kahit sa maliit na bahagi ng sandali ng inyong mga buhay. Sapagkat walang hihigit, aking mga iniibig, sa isang pagkatao na maramdaman niya na siya ay nakikiisa sa pangalan ng Panginoon. Wala nang hihigit pang biyaya na maramdaman ng isang tao na ang Diyos at siya ay mag-isa o magkasing isa, sapagkat sa buhay na ito ang lagi nang ninanasa ng bawat espiritu. Gano nga ba ang pananabik ng bawat puso na yan upang ito ay maisagawa? Nananabik ba kayo, aking mga iniibig, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon na ibinibigay upang kayo'y makipaniig sa pangalan ng Panginoon? Makarinig ng kanyang mga salita, ng kanyang mga balita, ano pat makakuha ng pinakamainam na biyaya. Sapagkat wala namang nakikisa sa pangalan ng Panginoon na uuwi, na walang nakukuhang kahit ano. Lahat ay nakakakuha, kahit ang mga musmus na yan na inyong daladala,
Ano pat kahit kayo na ang inyong katawang laman ay naririto at ang isip nyo'y lumilipad kung saan-saan, ang biyaya ng Diyos ay bumabahagi sa inyo sapagkat ang Diyos ay tunay na maamo, tunay na mabuti at tunay na mapagbiyaya. Pero sino nga ba ang magnanasa ng biyaya na mula sa Diyos? Kung ang iniisip naman ng biyaya ng tao ay kakaiba sa inihahandog sa kanya ayon sa Espiritu. Hahangarin niyo ba ang biyaya na para sa inyong espiritu, aking mga iniibig? Kung ang iniisip niyong biyaya ay lagi na para sa sanglibutan. Kaya nga sa bahagi ng bawat mag-aaral na binibigyan ng pagkakataon, unang binubuhay ang kamalayan sa paaralan ng espiritismo, ang bawat espiritu. Gaano kahalagang espiritu na yan, aking mga inibig, na inyong taglay-taglayin, upang lagi na bigyan ng panahon sa bawat pagkakataon na ipinakikilala sa bawat isa sa inyo. Marami dumadayo ang kanilang paa sa bahay pandalanginan upang hilingin lamang ang mga bagay na kung ano-ano. Ngunit hindi nila napag-uunawa na ang pagpapala ng Diyos ay kanyang inihandog sa bawat puso. Sa bawat ako, na may kaamuan at pananampalataya. Ano pat ang lahat ng iyay kung dumating sa bawat buhay, nagbibigay ng kapayapaan kahit maliit na bahagi ng sandali lamang. Nadarama niyo ba, aking mga iniibig, ang pag-ibig ng Diyos? Nadara niyo ba ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya? Nadarama niyo ba ang biyaya na buhat sa Panginoon? Sapagkat kung ang lahat ng iyan ay nadarama ng iyong pagkatao, meron ka na palang daladala sa iyong puso. Meron ka na palang yaman na naiipon. Ano pat hindi ka naihahalin tulad sa puno ng igos na nakatayo lamang at hindi nakikitaan ng bunga. Ibig sabihin sa panahon na yung itinagasa ang libutang ito, nagbigay ka ng pagkakataon sa iyong sarili upang makadampot ng mga pagbibiyaya na mula sa Diyos, maging ito man ay sa bahagi ng hindi nakikita o sa bahagi na pang-espiritual. Tama. Mapalad kayo kung kayo'y nananampalataya sapagkat kayo nakakita. Mapalad kayong higit kung kayo nananampalataya sapagkat hindi kayo nakakakita. Pero anong sinasabi ng inyong puso? Anong sinasabi ninyo sa inyong pananampalataya? Kailan kayo nagiging mapalad, aking mga iniibig? Kapag ba ang bawat kahilingan ay natutupad? Kapag ba ang kapayapaan na hindi mo inaasahan ay dumarating? Kapag ba sa gitna ng kapayapaan ang pag-iba ay dinaraanan mo? Nandun ba ang mga biyaya? Nandun din ba ang pagpapala? Nandun ba ang isang pananampalataya na nabubo bagamat hindi mo nakikita? Kaya nga sa bawat mag-aaral, hindi kayo tatanggalan ng karanasan. Hindi sa inyo aalisin sa bahagi ng pag-aaral ang pagkilala ng katotohanan at anong larawan ng katotohanan ang pakikibahagi sa bawat pamumuhay na meron kayo. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay inilatag niya sa kanyang paaralan. Ano pat sa bahagi ng paaralan na yan, ang napapansin lang ng tao ay lagi ang mga bagay na nakikita. Ito ang kadahilanan kung bakit siya nananampalataya. Kaya makakaiwas ba kayo, aking mga iniibig, sa salitang yan? Pero bagamat gano'n ang larawan na lagi natatanaw ng tao, sapagkat tumatanggap siya, nararamdaman niya, napatutuhanan niya, ang kanyang pananampalataya ay nagiging masipol. Nagiging masaboy. Nagiging malawak. Ang Diyos ay napatuloy pa rin nagbibigay ng biyaya kahit hindi mo nakikita. Ito'y sa pamamagitan ng iyong espiritu. Sapagkat inaasahan niya darating ang mga araw at panahon, higit pa sa mga paggamit ng mga matang yan, ang inyong matatanaw, sapagkat kahit ang inyong mga espiritu ay makakatanaw ng pinakamainam na bagay, sapagkat ang espiritu ng tao ang siyang tanging nakakakita ng mga bagay ayon din sa espiritu. Gusto niyo ba itong maranasan, aking mga iniibig? Gusto niyo bang makibahagi sa bahagi ng isang uri ng pananampalataya, pagamat hindi mo nakikita, narito ang iyong puso? Kaya nga matuwid ang katwiran ng isang Pablo.
Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat bawat gawang mabuti ay sinusuklian ng Diyos ng kabutihan. Sinusuklian ng panahon ng kabutihan. Ano ang ginawa mong mabuti? At anong aasahan mong sa iyo ay sukli? Kung ang lahat ng ginawa ng taong kabutihan ay para sa sanglibutan, nakita niyo matuwid. Ang sanglibutan ay nagsusukling mainam. Ngunit sino ang gumawa ng kabutihan ayon sa Espiritu upang ang bahagi ng Espiritu na yan ay makakuha ng pagpapala mula naman sa Diyos? Hindi nga ba kayo pinagpapala, aking mga iniibig, kung ang natatagpuan yung biyaya ay puros taga-sanglibutan? Sa katotohanan, kayo din ay pinagpapala, sapagkat nakakakita kayo ng tanda upang kayo'y manampalataya. Pero gusto niyo bang higitan ng yan? Ang lahat ng karanasan na yan na bahagi ng sanglibutan? Narito ang isang bahagi ng pag-aaral at isang uri ng katwiran, pag-aaral ayon sa Espiritu, na sino lamang makakatuklas ang inyong mga espiritu. May kabuluhan ba ito, aking mga iniibig? Kayo na nasa paaralan na ng Espiritismo, tinatawag na kayong mag-aaral ayon sa Espiritu. May kabuluhan pa ba sa inyo ang mga bagay na aking sinasabi? Ang salita bang Espiritu ay hindi nyo pa nauunawaan? Ang buhay ba sa laman ay hindi pa rin nyo nararanasan? Ang bawat patotoo, hindi pa ba nyo nasasaksihan? Lahat ng yan ay meron kayo. Pero anong uri ng karanasan ang kulang kayo? Ang bahagi na pang-espiritual. Tama, naririnig nyo ang salitang Espiritu, pero sino sa inyo ang nagbigay ng kanyang sarili buo ayon sa Espiritu? Upang ang kanyang sariling espiritu ay mag-aral din ng karunungan na tinatawag na pang-espiritual. Iniisip nyo ba, aking mga iniibig, ang sinasabi ng kasulatan ay sapat upang maunawaan nyo ang karunungan pang-espiritual? Ang bawat nakatitig sa tinatawag nyong Biblia ay karanasan ng mga nauna sa inyo na nag-aral, na linangin ang kanilang sariling espiritu upang sa bahagi ng bawat karanasan, mayroong isang kasaysayan na kayo nababasa at narito, ito ang kanilang patutuo sa inyo. Pero kayo, aking mga iniibig, ano ang patutuo ninyo? Na may babahagi ayon sa Espiritu. Bagamat hindi itinitig ng kasaysayan, pero inukit sa iyong pagkatao. Bagamat hindi nababasa ayon sa katitikan, sa pamamagitan ng tinta at papel, pero nababasa ayon sa katitikan ng isang espiritu at nakikita ng bawat espiritu, ano pat ang Diyos ay nakatingin din ayon sa espiritu. Ganito nyo ba tinitingnan ang inyong sarili bilang isang mag-aaral? Ganito nyo ba may sasalarawan sa inyong mga pagkatao ang bawat karunungan na inyong natatagpuan? Sapagkat lagi na ipinapangaral sa inyo na huwag kayong mapagod sa paggawa ng maraming mabubuting gawa. Anong mabubuting gawa ang inyong ginagawa? Lahat ba ay para sa sanglibutan? Narito, kayo'y nanalangin sapagkat nakakita kayo na maraming kaluluwang kalunos-lunos kayo ay nahabag. Ano yung kawang gawang ito? Kawang gawa ba ito ayon sa Espiritu? O kawang gawa ba ito ayon sa laman? Sapagkat narito may pagsasalarawan. At anong uri ng pananampalataya ang iyong natagpuan? Ito ba yung hindi nakikita o nakikita? Upang ang iyong puso ay gumawa ng bawat kabutihan. Tunay, maraming kalunos-lunos sa sanglibutan. Ngunit lalong maraming kaawa-awa sa likod ng libingan. Kung ibig niyong malaman. At sino ang naghihintay ng kawang gawa? Ang bawat may laman at ang bawat walang laman. Pero sino ang inyong hinahandugan? Ang lahat lang ng inyong nakikita. Mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang kadahilanan kung bakit binubuksan ang pag-aaral ayon sa Espiritu.
Sapagkat bagamat malaking bahagi sa lipunan ng tao ayon sa laman ay may sasalarawan sa pamamagitan ng iyong nakikita, sino ang magsasalarawan sa bahagi ng Espiritu na walang nakakakita? Kundi ang iilan na nagbigay sa kanilang sarili ng pagkakataon na linangin mula sa kanilang sarili ang bawat kaangkinan, ang bawat talento na meron ng kanyang sariling espiritu. Kung kayo nagnanasang tumulong sa inyong kapwa sa pamamagitan ng sanglibutan, narito, ang sanglibutan din ay naghahandog. Ngunit anong laging sinasabi sa inyo ng sanglibutan? Pag-iingatan mo rin ang yaman na yan. Sapagkat anumang yaman na meron sa sanglibutan ay limitado ayon lang sa iyong nasasakupan. Ayon lang sa iyong palad. Sapagkat anumang bagay na lumabas sa iyong palad, hindi na yan basta madadagdagan. Malibang magsikap ka muling kumuha buhat sa sanglibutan. Pero ang biyaya ayon sa Espiritu, habang ito yung pinamamahagi sa iba, tulad ito sa isang balon, lalo itong bumabalong, lalong dumadami. At kung ang kasipagan ay meron ka, aking mga iniibig, at hindi ka nagsasawang gumawa ng mabuti, narito ang biyaya ayon sa Espiritu. Kung iyong makukuha at matatagpuan, kaya mong ibigay kahit kanino. Kaya mong ihandog. At hindi ka mag-iisip kung kailan siya mauubos, sapagkat kailanman hindi nauubos ang biyaya ayon sa Espiritu. Kaya nga anong wika ng Panginoon, ang ibinigay sa iyong walang bayad, ihandog mo na walang bayad. Bakit ito gayon? Sapagkat ang mga biyaya na buhat sa Diyos ay patuloy lamang umaagos. Naghihintay lang ng maraming palad na dito ay kumuha upang kanila ding ihandog. Sino ang nakakakita ng biyaya ng Diyos, aking mga iniibig? Sino ang nakakatagpo ng tunay na biyaya ng Diyos ayon sa Espiritu? Kayo ba yung mananampalataya na hindi nakakakita ng tanda? O kayo yung mananampalatayang nakakakita ng tanda? Sino sa inyo, aking mga iniibig, ang magbibigay ng kanyang sarili sa tunay na katotohanan ng diwa ng kawang gawa? Sapagkat itong ninanasa ng bawat sa inyo ay nagbibigay ng aral at karunungan na hindi lamang yung naririnig ang salita at ang puso nyo ay nalulugod, sapagkat narito laging bumababa ang salita ng Diyos at naaaliw ang inyong mga puso. Anong hinihintay sa bawat kaaliwan? Ang pagsisikap ng isang ako na maunawaan niya ang tunay na kawang gawa na nagbubuhat sa Diyos na maibaba niya ang biyaya buhat sa kaitaasan patungo sa sanglibutan. Hindi ba ito ang larawan na ginawa ng dakilang guro? Saan nga ba nanggaling ang isang Kristo? Nagbuhat ba siya sa sanglibutan? Hindi. Nagbuhat siya sa Panginoon. Sa isang Diyos, sa isang Ama. At anong pinakilala sa bawat sa buhat sa Ama? Siya ay nilala sa sanglibutan. Siyang biyaya na ipinakilala. Ito rin ang ninanasa na magawa ng bawat isa. Na buhat sa kaitaasan, maibaba ninyo ang biyaya upang kung paano lumakad ang Kristo sa sanglibutan at nakakita ng tanda ng dakilang liwanag, ang liwanag na yan na hindi mawala at patuloy na lumalakad at nakikiisa sa bawat isa. Kaya ang mapapansin ninyo, aking mga inibig, habang ang tao yumayaon sa lupa, bagamat ang kasaganan at lahat ng bahagi ay naranasan ng kanyang buhay, lagi siyang nalulungkot. At tila siya laging nag-iisa. Ang kasiyahan ng kanyang puso ay hindi malubos, sapagkat hindi naman niya nakukuha ang tamang biyaya na magpapalubod sa kanyang puso. Sapagkat ang biyayang ito, aking mga inibig, tangi ang inyong mga espiritu lamang ang makakatangan. Hindi ito matatanganan ng inyong palad ayon sa laman. Tangi ang puso lamang ng isang may kalinisan ang siyang makakakuha ng yaman ng Diyos. Kaya nga lagi nyo rin naririnig, mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita niya ang mukha ng Diyos.
Gaano nga ba kahalaga ang larawan ng isang Diyos upang iyong matagpuan? Upang ang kinimong yaman, upang kung saan ka pa maparoon ang kanyang liwanag, hindi lamang nasa sa iyo, kundi na ibabahagi mo sa iba. Kaya nga, sa bahagi ng isang mag-aaral, anong unang itinuturo? Makilala ng tao ang kanyang tunay na sarili. At kung makikilala ng tao ang kanyang tunay na sarili, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Doon lang niya mauunawaan ang pangunahi pala niyang tungkulin ay sundin ang kalooban ng Diyos. Kayo aking mga iniibig, ano ang kalooban ng Diyos sa inyong akala? Kung kayo ba'y naging magulang na palaki niyo ang inyong mga anak, ito na ba ang katumbas ng kalooban ng Diyos? Kung kayo'y bata at kayo tumanda, ito na rin ba ang kalooban ng Diyos? Kung kayo'y mangmang at nag-aral kayo, tumalino kayo, ito na rin ba yung kalooban ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo? Sapagkat kung ang paglalarawan ng mga bahagi ng katwiran na ayon sa Espiritu ay tinatumbasan ng tao ng karunungan ayon sa sanglibutan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa natatagpuan ang katotohanan. Nabubuhay pa kayo sa kasinungalingan. Sapagkat ang tunay na nakakakilala ng karunungan ng Diyos, hindi sumasaliksik ayon sa laman, sumasaliksik siya ayon sa Espiritu. Sapagkat naunawaan niya ang magbabalik sa harapan ng Diyos ay hindi ang laman, kundi ang isang Espiritu. Ano ngayon ang daladala ng inyong mga Espiritu? Ano meron ng inyong mga Espiritu, aking mga iniibig? Ang inyong mga laman ay meron siyang biyaya ng isang Espiritu sapagkat kayo ay buhay. Ang Espiritu na yan na nagbibigay buhay sa bawat laman at kung mapatid na ang tali ng buhay na yan at naghiwalay na ang laman at sa Espiritu na ano pang pakinabang sa isang laman? Umabalik lang yan sa alabok. Pero ang Espiritu ang nagbabalik sa Diyos. May babalik ba ng Espiritu na yan ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos? Sa gitna ng inyong pagkakilala sa karunungan ng Panginoon. Sapagkat hindi na kayo nag-aaral sa pangkaraniwang karunungan, ito'y paaralan na ng Espiritismo at ang pinag-aaralan nyo ay ayon sa Espiritu. Kaya nga naririto, patuloy ang tao inaaniyahan na buksan ang sarili niyang kamalayan ayon sa Espiritu sa pamamagitan ng pag-aaral na tinatawag niyong medyuminidad. Bakit ito gayon, aking mga iniibig, sapagkat ang unang aralin upang mabuksan ang kamalayan ng isang espiritu ay ang medyuminidad. Sapagkat ito ang nag-uugnay ng bahagi ng sanglibutan sa espiritu. At ito'y pinag-aaralan habang kayo ay may laman. Iniisip niyo ba kung nakahiwalay na ang inyong espiritu sa katawang laman na yan, meron pang medyuminidad na pag-aaral? Wala na, aking mga iniibig. Sapagkat ang pag-aaral na ibinuksan sa ganitong kaantasan at kalagayan, sapagkat dito nagpipingkian ng dalawang uri ng karunungan, dito rin nahuhusgahan ng tao sa panahon na siya'y namimili kung sino at ano ang kanyang pakikinggan. Ano ngayon ang kabuluhan ng bahaging yan sa isang mag-aaral? Dito niya natututunan kung sino ang higit niyang pinakikinggan. Ang kanya bang espiritu o ang kanya bang laman? Tulad din yan ng winika ng Panginoon, hindi ka maaaring umibig sa dalawang Panginoon o maglingkod sa kanila. Dapat isa lamang ang iyong pipiliin. Sa bandang huli, anong nananaig? Hindi ba pinipili ng tao ang sanglibutan sapagkat lagi na dumudoon ang kanyang puso, bagamat ang sinasabi ng kanyang bibig, Diyos ko, Diyos ko. Kaya nga, kayo rin, aking mga iniibig, malibang baguhin nyo rin ang inyong sarili ayon sa pag-aaral, ayon sa pangangatwiran at ayon sa kabuuan ng karunungan ayon sa Diyos. Hindi rin kayo maiiba sa maraming mananampalataya na patuloy na lumalakad sa sanglibutan. Bagamat tinuturuan kayo ng mga bagay ayon sa Espiritu, pero ang hinahanap niyong katwiran bilang patotoo ay ayon sa sanglibutan. Ano pa rin ang nananaig sa inyong katwiran? Ano pa rin ang nabubuo niyong mga karanasan at kasaysayan?
Hindi pa puro para sa sanglibutan. Kaya nga, sa gitna ng lahat ng ito, ang paaralan ng Diyos ay tunay na buo at maraming karunungan. Sapagkat lagi na bawat isang naririto ay binibigyan ng pagkakataon masino niya ang tunay niyang ako. Makilala niya ang kanyang sarili sa isang uri ng larawan na maglalapit sa kanya sa harapan ng Diyos. Hindi niyo maunawa ng aking sinabi, aking mga inibig, kung patuloy lang kayong tagapakinig. Maunawaan niyo ang aking sinabi kapag napalinang niyo o napalitaw niyo ang kaangkinan ng inyong mga espiritu. Sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng bagong karanasan at bagong kaalaman. Magkakaroon kayo ng panibagong pangangatwiran at pagkakilala sa tinatawag niyong kinabukasan. Sa sinasabi niyong responsibilidad at higit sa lahat, sa pagkilala niyo sa tunay na pananampalataya. Mga iniibig ng mga kapatid, tunay, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti kahit man lang sa inyong mga sarili. Sapagkat mahirap magbigay ng kawang gawa kung wala kang naipon na kabutihan. Iniisip niyo ba kung kayo naghahandog na maraming bagay sa inyong kapwa? Iniisip niyo ba na ihahandog lang niyo ang lahat ng mabuti? Marahil hindi niyo namamalayan. Kayo man ay nakakapaghandog ng mga bahagi ng kagaspangan na nakikita ng iba, na patuloy niyong iginagalaw, pero hindi niyo nasisino. Kaya nga, matuwid na kayo mag-ipon ng maraming bagay na mabuti at banal, upang sa panahon na kayo'y gumagalaw, upang sa panahon na kayo nag-iisip, naghahain ng inyong palad sa inyong kapwa, at patuloy kayong lumalakad sa sanglibutang ito. Bawat isang daanan ninyo, bawat matang na makakita sa inyo, hindi nila kayo katisuran. Kundi bagkos sa pamamagitan mo, naalala nila ang Diyos at sila'y nagbalik ng kanilang pananampalataya sa Panginoon ng dahil sa iyo. Tunay, ito ang pinakamainam na kawang gawa. Ang maibalik ng bawat isa, hindi lamang ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, kundi ganun din ang kanyang kapwa. Sapagkat ito ang larawang ginawa ng dakilang Jesus. Nung siya'y nagturo ng mga maraming bagay ayon sa talinhaga, nilalayo niya na ang bawat isa'y maibalik niya sa harapan ng Panginoon upang muli at muli magkaroon sila ng tamang pananampalataya at tunay na pagsamba. Hindi niyo makikilala ang Diyos, aking mga iniibig, kung ang lagi lang yung matay nakatingin sa sanglibutan. Kung ang inyong mga isip ay lagi lamang nangangarap sa larawan ng kalangitan at ng paraiso ng Diyos. Hindi kayo makakagawa ng maraming mabubuting gawa kung ang lahat lang ng yaman na dala-dala nyo ay buhat sa sanglibutan. Sapagkat ang tunay na yaman ay nasa kaitaasan at ito ang tunay na kawang gawa na ninanasa ng Diyos na inyong maisagawa at maibigay sa inyong kapwa. At magaganap lang ang lahat ng ito, aking mga iniibig, kung kayo sa inyong mga sarili ay tunay na nagiging tapat at totoo sa harapan ng Panginoon. Na anong ibig kong ipahiwatig? Na sinisiyasat nyo ang inyong sarili, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, na ibinibigay nyo na ang pangangailangan ng sarili nyong Espiritu. Hindi lamang ayon sa karunungan, ayon din sa tunay na diwa ng tinatawag nyong pananampalataya. Kung magkagayon, aking mga iniibig, matutupad ang sinasabi ng kasulatan. Tatawagin kayong tunay na mapalad, sapagkat narito, ikaw ay nananampalataya, bagamat hindi ka nakakakita ng isang tanda. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailan pamampalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam.